maging bahagi ng banal na gawain tulad ng pananambahan ngayong umaga. Tunay na ito'y kapahayagan ng kanilang mataimtim at matapat na pananampalataya at pananalig sa iyo. Na bagaman may mga sandali na meron ng mga nararamdaman sa lupang katawan, ay nananatiling nandoon ang pagnanais sa kanilang puso na ikaw ay mabigyan ng papuri at pasasalamat, na ikaw po, O Diyos, ay handugan ng buhay at kalakasan, na habang kami mga elderly ay nabubuhay, ay aming ipaglilingkod sa iyong banal na ngalan ang aming natitirang buhay at kalakasan, maging talento o karunungan, anuman mayroon ang bawat isa. Idinudulog ko po sa iyo, O Panginoon namin Diyos, ang mga elderly ng aming iglesia. Patuloy mo po silang pagpalain at ipatong mo po, O Diyos, ang iyong mapagpalang kamay sa kanilang mga ulunan upang patuloy na madama ang makapangyarihan, kamanghamanghang pagkilos sa kanilang buhay ng iyong Espiritong Banal. Nawa po, O Diyos, ay ilayo mo sa mga karamdaman at bigyan mo kami ng lunas o kagalingan sa mga karamdamang nadarama ng aming lupang katawan. O Diyos na mapagpala, patuloy mong pagpalain ang mga magulang namin, ang mga may gulang sa iglesia, sa tahanan. Patuloy naming maipadama ang pagmamahal, pagkalinga at pangangalaga para sa kanila. Ang lahat po ng ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang mga elderly ng ating iglesia. Maaari na po silang maupo. Batiin po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ngayon po'y Disyembre, malapit ang Pasko, marami pa rin nagdiriwang, at anyayahan po natin silang magsitayo sa pagtawag ng kanilang pangalan. Ngayon pong araw na ito ay nagdiriwang ng birthday si Arnel Evangelista. Nandito po ba si Arnel? Sa 18, si Carlo Evangelista. Sa 19, si Eden Aldovino. Si Eden. At si Angelica Islabra. Sa 20, Jenya Manalo. At 22, Francesca Kristen Lonyosa. Mapapansin po natin mga kapatid, tuwing linggo na tayo ay binabandig natin ang mga kaarawan, parang bihira ang naririto. Where are they? Meron pong awit na duduktungan natin, where have all the celebrants gone? Dalangin po natin para sa kanila ang patuloy na kamtin nila ang masaganang biyaya ng pag-ibig ng Diyos, nasa saan man sila at saan man sila nagdiriwang. Ganon din po mga kapatid, palagyan nating isama sa ating mga panalangin ang mga kapatid na nakatala dito. At alam ko po ng ibang naririto ay kasama rin natin sa pananambahan, sapagkat nadarama na nila ang patuloy na pagpapagaling ng Diyos. Maging yung mananinirahan sa ibang lugar, sa ibang bansa, atin pong idulog sa Diyos na ang kanyang mapagpalang pagpapagaling ay kanilang kamtin. Salamat po sa mga patuloy na nagkakaloob para sa ating mga aginaldo sa Paskuhan sa Magil. At mamaya po sa huling awit natin ay ihahandog natin ang ngayon po ay bigas 1 kilo at orange juice na litro pack. Maaari din po tayong magbigay ng mga kaloob para cash donations para dito. Mamaya ko na rin po babasahin yung tungkol sa aking pagtanda at baka ako rin maiyak. Dahil ako ay meron na rin ako, double citizen na rin ako. Tunghayan po naman natin ang likuran, ang balitang Magil Memorial School. Ang Magil Memorial School po, ang ating paaralan. Ito po ay patuloy na nananawagan sa ating mga kaloob na mga storybooks o Bible stories. Kung tayo po ay meron sa ating mga tahanan na nakadisplay na lang sa mga kabinet, ay atin na pong ihandog sa ating paaralan para nagagamit ng mga bata sa library.
At ganun din po ay ang pamunuan po ng school board at konsilyo na ating iglesia ay mayroong panawagan sa ating lahat sa kapatiran na tangkilikin po natin ang ating paaralan sa pamagitan ng pagpapaaral sa ating paaralan. Mga dear magulang, baka po tayo ay sa iba pang paaralan nagpapaaral. Gayong meron tayong sariling paaralan. Ano ho? Kung tayo po'y natutuwang magpaaral sa paaralan ng mga madre, mas higit dapat tayong natutuwa magpaaral tayo sa sarili nating paaralan. Tayo po'y mayroong magagaling na diakonesa na tayo mismo magil ang nagsugo sa kanila upang mag-aral nito. So, meron po magandang nakalagay pa rito, may discount pa ang mga kaanib ng iglesia na dito magpapaaral. So, yung pong ating loyalty, faithfulness, sa ating sariling atin ay ating ipakita. Malapit na po ang enrollment uli, ilang buwan na lamang. Ganon din po mga kapatid, ay palagay ko'y ligayang-ligaya ang mga nagsisama sa samba-sumba. Alam po ba ninyo yung samba-sumba? Sabi nung iba, ano ba yung samba-samba? Naging sumba-sumba na. Ano ho? So yun ho ay mix samba-sumba. Tuwing Sabado, 5:30 ng umaga. Sa pangunguna po ng ating mga diakono at finance committee, tayo po'y inaanyayahan sa isang aerobics doon po sa sa parke nating ginagawa. Di po ba nag-exercise tayo early morning? So doon na po tayo, marami pa tayong kasama. But before we do our aerobics, ay tayo po ay meron munang pambungad na pagsamba na nakikita natin ang ganda ng nature. Sa labas naman tayo. At ang Board of Deacons po, meron po silang layunin dito. Samba-sumba for a cause. Meron po silang project na kailangan dito. Ngayon po ang gawain natin, ngayong Kapaskuhan, pagkatapos po ng ating pananambahan, mayroong pumpulong ang regular, ang konsilyo ng iglesia. At mamaya pong hapon, ay kakanselahin muna natin mamayang gabi ang pulong ng mga laiko. Wala po muna tayong pulong. Bukas po ay simula na ng simbang gabi. Ano ho, inaasahan kong naririto muli tayo, sama-sama tayo muli, at puno pa ang ating mga upuan. Alas 5 po ng hapon ang simula ng ating simbang gabi sa pangunguna ng mga mega. Sino po ba ang mga mega? Sila po yung mga CWA and UCM na megaling. Ano ho, megaling. Magaling po yung mga yan sumayaw. Sila po ay yung mga elderly, kasama po doon. Ano ho, so babae at lalaki po yung mega. Okay? So, ang ating pong tagapagdala na mensahe, ang kapatid na ating Laiko Bendalmundo, hinihilingan po ang mega members na dumating kayo ng alas 4 pa lamang. Ano po? May briefing po kayo at may practice ng inyong awit. So, nandun po mga kapatid ang ating mga balita. Diretso po tayo ng simbang gabi hanggang 24. Ang 24 po ay mahalaga dahil yung bisperas ng pagsilang ng ating Mesiyas, huwag po nating wawalain yon. Actually po ay the Evangelical Church, ito po ang ating tradisyon. 24 and 25. Ang Christmas Eve ay hindi dapat pinawawala ng mga iglesyang Kristiyano. Tayo po ay gumaya na lamang sa simbang gabi. Pero our tradition originally ay 24 and 25. So mga kapatid, hanggang New Year po ay 9 o'clock in the morning ang ating pananambahan. Tayo po ay dumulog sa Diyos, mga kapatid. O Diyos na dakila, sa umagang ito, sama-sama kaming dumudulog sa iyong banal na harapan na may kapakumbabaan, may katapatan. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan
sa patuloy mong pagkakaloob sa bawat isa sa amin ng buhay at kalakasan, maging ng aming ikinabubuhay. Pinagpapala mo po, O Panginoon namin Diyos, ang lahat ng bagay na pinagpapatungan ng aming mga kamay. Ang lahat ng aming pinagpapagalan ay iyong pinagpapala at pinasasagana. Nagpapasalamat din kami sapagkat patuloy mo kaming nagiging instrumento o daluyan ng pagpapala para sa aming kapwa, na nangangahulugang ito na lahat ng biyaya na iyong pinagkakaloob sa amin, ito po'y hindi namin sinasarili. Bagkus, ito'y aming ibinabahagi, ibinibigay sa aming kapwa, sa aming iglesia, at sa aming kapatiran. Hindi lamang material na bagay ang iyong ibinubuhos sa amin, O dakilang Diyos. Higit sa lahat ay iyong ipinadarama sa kaibuturan ng aming mga puso ang iyong mapangligtas na pag-ibig. Na hindi lamang sa mga kapahamakan sa buhay sa mundong ito, kami iyong inililigtas. Lalong higit sa pangwalang hanggang kapahamakan ay kami iyong inililigtas. Dahilan sa iyong mapagpalang pag-ibig, sa magpawalang hanggang pag-ibig, O Diyos, pinagkaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak, ang Mesiyas, ang siya maglilinis ng karumihan ng aming puso, ng aming diwa, ng aming pagkatao, ang siyang tanging mayroong karapatang maglinis ng karumihan ng buong mundo, ng buong sanlibutan. Sumasamo kami sa umagang ito, O dakilang Diyos, na nawa po'y ang aming pagsamba, ang aming pag-aawitan ng papuri sa iyong banal na ngalan, ito'y maging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Maging ang aming pagbubulay sa iyong banal na salita, maging kaaya-aya nawa po ito, O Diyos, sa iyong banal na paningin. Bubuksan mo po ang puso ng bawat isa sa amin upang lalo pa naming madama sa ikibuturan ng aming puso ang iyong banal, mapagpalang pag-ibig. Sapagkat sa patuloy namin pagdama ng iyong magpawalang hanggang pag-ibig, O Diyos, kami naman ay tumutugon dito sa pamamagitan ng aming sama-samang pagkilos sa pagsusulong ng iyong misyon. Hindi lamang ang konsilyo ng iglesia, hindi lamang ang mga lupon, hindi lamang ang mga nakatatanda ng aming iglesia ang kumikilos upang kami magkakabalikat na magsulong ng iyong ministeryo, kundi kami lahat, O Diyos, na nakakakilala sa iyo, kami lahat na tinatanggap namin na kami iyong mga anak, na kami mga mananampalatayang Kristiyano. Loobin mo po makayanan namin na kami maging bahagi ng malawak na misyon na ipanagkatiwala mo sa amin, maging sa buong iglesia. Sa sandaling ito, O dakilang Diyos, ay inaalaala po namin idulog sa iyo ang mga kapatid namin hindi kasama at wala sa aming piling sa sandaling ito. Ikaw po ang higit sa lahat ay nakatatalos ng kadahilanan kung bakit wala sila sa pananambahan sa umagang ito. Maaaring ang iba ay may mga mahihigpit na pangangailangan, na mga responsibilidad na kinakailangan nilang tuparin sa sandaling ito. Patnubayan mo nawa sila, O Diyos. Nawa po'y makita sa kanilang buhay ay isang buhay na ikaw ang nasasalamin. Idinudulog din namin sa iyo, mga kapatid namin, na sa banig ng karamdaman. Idampi mo nawa sa kanila ang iyong mapagpagaling na kamay. Patuloy nilang madama ang kagalingang nagmumula sa iyo. At sino man sa amin, O dakilang Diyos, na ang karamdaman ay ang nilalaman ng aming mga puso. Maaring ang aming kaisipan ay mayroong mga negatibong kaisipan, O Diyos. Ang aming puso ay naglalaman ng mga bagay na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan. Nagsusumamo kami sa iyo, O Panginoon namin Diyos. Suriin mo po kami.
Pakalinisin mo nawa kami, O Panginoon. Tulungan mo po kaming maging matapat at mapagpakumbaba sa iyong banal na harapan. Sa aming pagsamo na kami iyong linisin, upang sa ganoon, maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan ang aming pagsamba. Idinudulog namin sa iyo, O dakilang Diyos, ang iba't ibang kaganapan sa aming pamayanan. Ngulit muli naming idinadalangin ang mga kapatid namin na salanta ng malakas na lindol, ng napakalakas na bagyo sa Kabisayaan. Bigyan mo nawa sila, O Panginoon, ng tapang at lakas ng loob upang makayaning harapin ang mga ganitong matitinding pagsubok ng buhay. Maging ang aming mga kapatiran doon, ang mga manggagawang pastor, ang mga manggagawang diakonesa, ang mga laiko ng mga iglesia, ang mga bahay-sambahan na nagiba. Nawa po'y bigyan mo rin ng kaparaanan upang ito'y maitayong muli. Ang aming mga munting handog o ambag para sa kanila, nawa po'y ito'y magsilbing katulungan sa muli nilang pagtitindig. Hindi lamang pagtitindig ng mga istruktura, kundi higit sa lahat ay pagtitindig ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, O Panginoon naming Diyos. Alam namin na ikaw ay mapagpalang Diyos, na ikaw'y kumikilos sa iyong makapangyarihang pamamaraan. Sa iyong banal na panahon, sumasamo kami sa iyo, kahabagan mo rin nawa sila. Kung paano kami iyong kinahahabagan, ay ganun din, O Panginoon, idampi mo sa kanilang puso ang iyong mapagpalang kamay. Ipadama mo sa kanila ang iyong mainit na pag-ibig, O Diyos. Sumasamo kami sa sandaling ito, maging ang aming buhay sa pamayanan. Magpatuloy nawa kami na nagdadala ng sulok, ng liwanag ng pananampalataya. Anumang gawain mayroong kami sa lipunan o pamayan ng aming ginagalawan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sumasamo kami ng buong katapatan at ito'y aming idinudulog sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Pasko na namang muli, panahon upang alalahanin at ipagdiwang ang kaarawan ng ating tagapagligtas. Dito tayo'y maraming natatanggap at naibibigay na biyaya na mula sa ating Panginoon. Kaya muli nating ibalik sa Kanya ang mga biyayang ito bilang pasasalamat. Tayo po ay magkaloob.
narito po ang banal, ang aming mga handog. Nawa ito ay aming magamit sa ikalalawak ng iyong banal na salita dito sa lupa. Ito po ay aming ikinakaloob sa iyo sa bahagi ng binibigay mo rin po sa amin at pinakakaloob ng mapagpapala na araw-araw po namin tinatanggap. Ito po ang samot na langin sa iyo at salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Amen. Manatili po tayo nakatayo samantala dinirinig natin basa ng salita ng Diyos na siyang batayan na ating mensahe para sa linggong ito. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa matandang tipan sa aklat na sinulat ni Propeta Isaías, pangkat 35, talatang 1 hanggang 10. Ganito po ang ating mababasa. Ang landas ng kabanalan. Muli sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Na mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Pasdan ng lahat ang kalwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagitin at tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag ka matakot, lakasan mo ang iyong loob, darating na ang Diyos. At sa mga kaaway, ang mga bulag ay makakakita at ang mga makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang ng lupa ay bubukal ang tubig, ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambok at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito, hindi makakakaran at mga hangal. Walang loob na hayop makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem, ang mga tinubos ni Yahweh at masiglang aamp ng pagpupuri. Pagdating sila ligayahan, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ganon din po sa Ebanghelyo, ayon kay Mateo, pangkat 11, talatang 2 hanggang sa mga sumusunod, ay ganito po ang ating mapapakinggang babasahin. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin. Nakakarinig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipa ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya ay propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya ay higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa inyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila, si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Mula na mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Maging kapayapaan nawa ng ating mga puso ang salita ng Diyos.
nagbabagong bihis, mababakas mo sa mukha ng tao ang tuwa. Pasko'y anong tuwa ang iyong tinataglay, kami sa araw mo'y nananabik sa paghintay. Pasko'y namumukod, tanging araw, na ang puso'y mapagpatawad at mapagbigay. Sa isip ng isang musmos, Pasko ay simple lamang. Ito'y bagong damit at laruan. Ngunit ligaya'y masigit sa pusong may pag-ibig. Ito ang diwa ng Pasko sa hati-hati ni Kristo. Pasko'y anong tuwa ang iyong tinataglay, kami sa araw mo'y nananabik sa paghintay. Pasko'y namumukod, tanging araw, na ang puso'y mapagpatawad at mapagbigay. Jesus, ikaw ang tanging diwa ng Pasko, ang pinakamahalagang handog na natamo. Pasko'y hindi Pasko kung puso'y salat, kung si Kristo'y di pa rin dito nananahan. Ikaw ang tanging diwa ng Pasko, Ang pinakamahalagang handog na natamo. Pasko'y hindi Pasko kung puso'y salat, kung si Kristo'y di pa rin dito nananahan. ay simple lamang. Pasko'y simple lamang. Nananahan. Maraming salamat po sa ating mga kabataan, sa inyong awit. At naasahan nating mulit-muli ay hahandugan tayo ng awit ng ating mga kabataan sa mga susunod pang pagdiriwang ng pananambahan. Salamat sa CYF. Mukhang sila ay parang nahihiya yata ng kaunti, ano? Pero sasaambagat, masasanay din ang ating mga kabataan. At atin pong ipinananawagan sa ating mga kabataan na mga nakaupo diyan na welcome po kayong sumama sa ating organization ng kabataan. Hindi lang sa pag-awit, dahil after worship ay meron silang fellowship. Merong pagtitipon-tipon ang ating kabataan. Lalong higit ngayong Papasko ay marami sila activities. At ang kabataan po sa ating buong Southern Tagalog Conference ay sila ay magsasagawa ng taunang pulong nila. CYF Southern Tagalog Conference Annual Conference na gaganapin sa UCCP First Evangelical Church, December 27 to 30. So, ang organization po ng CYF ay sila ay mag-i-elect ng kanilang official delegates doon. And automatic nila ipadadala ang pangulo ng kanilang samahan. Si AB? Si AB, ang pangulo ng kanilang samahan. So, AB will be automatically official delegate doon. Plus, sila ay mag-i-elect sa kanilang pulong marahil ay mamaya kung sino ang ipadadala nilang official delegate. Dagdag po natin mga balita, mga kapatid, bago tayo dumako sa mensahe. Sa susunod pang linggo, December 22, ika-4 na linggo ng paghihintay natin sa pagsilang na Mesiyas. Ang tagapagdala po ng mensahe sa umaga ay meron po tayong panauhin, si Reverend June Aguila.
or Reverend Gregorio Aguila Jr. Siya po ay bibisita sa ating iglesia. Siya po sa kasalukuyan ang chairperson ng STC Settlement Committee. So may I request the call committee na ating nilikha na makipagpulong sa chairperson ng Settlement Committee ng buong conference. At ang inyo pong lingkod, ako po ay nasa isang napakamunting simbahan sa UCCP Arawan. Alam po ninyo yon? Si Ate Sara, alam nila yon. Salamat nga isimentado ng kalsada doon. So, service po doon, plus paskuhan ng munting iglesia, ay nandun po ang inyong lingkod. Tayo po mga kapatid ay sandaling manalangin. Sa iyong kabanalan o dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang mapagpalang Diyos na nagpapahayag at nagpapakita sa amin ng daan ng kabanalan. Loobin mo pong aming maunawaan ang sinasabi mo sa iyong banal na salita. Tanggapin namin ang kahulugan nito sa aming buhay upang sa ganoon o dakilang Diyos, sa pamamagitan pa rin ng iyong banal na pagkilos, ay makakayanan namin makatupad sa iyong banal na kalooban. Iwaksi namin ang aming pansariling kalooban. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po'y aming dalangin. Amen. Nandun po sa ating screen, ang title ng ating pagbubulay ngayong umaga, Ang Daan ng Kabanalan, ang landas ko'y tungong langit. Paborito po ba ninyo yung awit na yon? Ang landas ko'y tungong langit? O marami nang umaawit dyan. Una-una nakita ko si Ate Baby. Pero kung sasabihin ko sa inyong, gusto po ba nyo ngayon ay inyo nang tahakin? Ang landas ko'y tungong langit. O, iisa ang sumagot. Ano ho? At kaya ay napapatawa. Ay, CM, ay papasko naman, saka-saka na, lipas muna ang Pasko. Subalit mga kapatid, ako'y naniniwala na lahat tayo, every one of us here, na nakaupo dito, gusto natin, pupuntahan natin langit. Yes po ba? Yes. Okay. Aba, bakit pa nga ba kami simba ng simba? At bakit ba kami dumadada sa mga Bible? Aming pananampalatay, aming pang pinalalalim. Siyempre, meron tayong purpose, meron tayong goal na pupuntahan. Pero, bago natin marating ang langit, kinakailangan tayo dumaan sa daan ng kabanalan. Mga kapatid, ang mga talatang binasa ko mula sa aklat ni Propeta Isaías, verses 5 and 6, ito ay pamoso o alam na talata. Kahit yung mga taong hindi mahilig magbasa ng Biblia, meron kasing taong binubuklat laang para maalis yung alikabok sa bahay. Pero meron naman nagbabasa at iniintindi ang laman nito. So, kahit hindi po palabasa sa Biblia, ang talatang 5 and 6, ito sounds familiar. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay, lulundag. Mga kapatid, ang mga talatang ito ay naririnig natin sa isang sikat na awitin ng ating koro. Sana makanta nila sa 25. Ang sinulat lyrics ni Handel, ay alam na, tango na agad si Ate Vilma. Ang lyrics ni Handel, The Messiah. Ito'y sikat na inaawit ng koro. Ito ay isang awitin na nagsisilbing isang dakilang biyaya at mahirap makakalimutan. Alam ko si Ma'am Pote, si Ma'am Loli ay umaawit noon sa Cosmo. So, yung choir ay kumakanta doon, The Messiah. Para kang iniaakyat patungong langit pag narinig mo yung awit na yon. Subalit ano naman po kaya ang sinasabi ng sunod pa mga talata? Talatang 8. Nabanggit dito yung maluwang na lansangan. Ay sa ating panahon ngayon, pag sinabing maluwang na lansangan ay highway. Ayan, narito ang ating mga taga-highway. Highway.
Ito isang daraanan na nakalaan sa mga anak ng Diyos. Sabi sa banal na kasulatan, ang maluwang na lansangan ay nakalaan para sa mga anak ng Diyos. Kayo po ba'y anak ng Diyos? Opo. So, meron tayong pribilehyo na ibinigay ang Diyos. We could pass sa landas ng kabanalan. Tunay na kahanga-hanga ang ipinakikitang malasakit at kalinga, lalong higit sa panahon nung ito'y sulatin. Ano ho? Nung ito'y sulatin, para po bang sinasabing walang manlalakbay, walang mga hangal, ang mapapahamak. Oh? Walang mga hangal. Ay, nung maliit pa ako'y hangal na hangal mo. Ay, sa Quezon, pag sinabi, para bang ikay nagbabata-bataan. Pero, I think, sa banal na kasulatan, pag ikaw ay sinabing hangal, you are a fool. A foolish guy. Napolis. Ano ho? So, ang sabi, walang manlalakbay, walang mga hangal ang mapapahamak. Therefore, every one of us, hindi tayo mapapahamak. Ano nga, Ate Menchi? Tulad po ito ng buong pagtitiwala nating paglalakbay. Lalong higit kami, mag-asawa, wala na kaming ginawa, kundi lumagari, Agdangan, Chaong, Lucena, kung saan-saan, Southern Tagalog. Ngayong nalalapit ang Pasko, ay laging puno ang mga sasakyan at laging traffic sa gitna. Nakakainis, sabi lamang. Kapansin-pansin ang mga tao ay yaot dito. Hindi mo malaman kung nagpapalamig lamang bagas SM o talagang namimili. Ano ho? Pero puno ang kalsada, puno ng sasakyan. Mabilis ang lakad para makaabot sa last trip. Lalong higit pag ako'y ginagabi dito, ay talaga ako'y magta-tricycle na ako'y umabot ng last trip sa van. Subalit, sa pagbibiyahe natin ito, sa paglalakbay natin, wari ba'y wala tayong nervyos. Unless nervyosing ka talaga. Huh? Wala tayong agam-agam, maging pagparito nyo, okay lang ang pagdadrive. Walang agam-agam sa travel. Gayon din sa panahong ito ng paghihintay sa pagdatal ng Mesiyas, wala rin ba tayong takot? Sa paghihintay natin ng Pasko, wala po ba tayong takot? Wala ba tayong agam-agam? Meron. Ano kaya yon? Huh? Ay, wala pa kaming pambiling gayon. Ang mga anak ko'y wala pang sapatos. Mga agam-agam, mga takot. Sa mga talata pong ito'y mayroong mga katanungan. May itanong din natin, sino kaya yung sinasabi sa banal na kasulatan ng mga hangal? Ay, sasabihin naman natin, hindi po ako yon. Meron pong kwento si Pastor John. Uunahan ko na magkwento at baka ikwento dito. Ay, alam na nila. Lagi yung ikinukwento ni Pastor John. So, ako'y tuwan-tuwa doon. Meron daw isang bata na tinanong ng teacher sa klase. Halimbawa, ang pangalay Pedro. Pedro, sino ba ang sumulat ng No Limit Tangere? Oo, ay ma'am, hindi po ako. Abay, ano ba ang klaseng bata ito? Sige, bukas pagpasok mo, isama mo nga ang iyong tatay, ha? Okay, pag uwi ni Pedro, sinabi kay tatay, sabi po ni teacher, ikaw daw po ay sumama sa akin sa school dahil ako po ay kinagagalitan. Hindi ko raw alam kung sino sumulat na No Limit Tangere. Abay, ano ba naman yung teacher mong iyan? Talaga naman hindi ikaw sumulat. Sabi ni tatay, sige, pupuntahan natin yung teacher mong iyan. Kinabukasan, magkasama ang mag-ama. Nakausap si teacher at si tatay. Sabi ni tatay, teacher, bakit naman po yung anak ko'y pinagbibintangan mo na siyang sumulat ng No Limit Tangere? Ay, talaga naman po hindi yung anak ko. Sabi ni tatay, hindi, magkaigay ng usap si tatay at si teacher. Umuwi ang mag-ama. Sabi na nanay, pag uwi sa bahay, anong nangyari sa inyo? Pakikipag-usap kay teacher. Aba, ay talaga yung teacher ni Pedro ay hindi tayo maintindihan. Sinasabi ko na nga, hindi ang anak natin na sumulat ng No Limit Tangere ay pinagpipilitang itanong kung sino sumulat ng No Limit Tangere. Mga kapatid, hindi ko rin alam kung sino sumulat ng No Limit Tangere.
So mga kapatid, meron pong mga katanungan na tinutukoy dito sa banal na kasulatan. Sino itong hangal na sinasabi dito? Ay siguro nga po kay iimik din. Hindi po ako yon. Meron pa magandang tanong mga kapatid. Sino nagkukup-kup sa mga hangal na ito upang manatili silang mga pasaway? Ay uso nga yung salitang pasaway. Ang mapagmataas, sabi sa banal na kasulatan, ay hindi niya kailanman tatanggapin na siya ay isang hangal. Ang makapangyarihan ay hindi kailanman tatanggapin na siya ay mahina. Ang mga bansang mayayaman, ang mga number 1 at sikat na team na manlalaro, ang mga makapangyarihan at malalakas at laging panalo, tatanggapin ba nila na sila ay mahina? Muli, sino ang mga hangal? Tingnan po natin naman ang sinasabi ayon sa Ebanghelyo na ating binasa ayon kay Mateo. Ito'y kwento tungkol kay Juan Bautista. Si Juan Bautista ay hindi nagkaroon ng takot. Matapang siya. O pag-aalinlangan nung pumunta siya sa ilog ng Jordan, anong ginawa po doon ni Juan? Kaya siya'y naging Bautista? Siya'y nagbautismo sa Panginoong Jesus. Hindi siya natakot. Wala siyang agam-agam. Hindi man lamang siya ninervyos. Ako ay nung the very first time na ako'y magbigay ng komunyon sa isang maliit na simbahan sa Sampa. Sino may alam dito ng UCCP Sampa? Maybe Ate Baby, nung pananoin kay CWA. Nung CWA ka pa, yan po ay mataas ang katungkulan CWA, National and Jurisdictional. So sila'y namamasyal sa iba-ibang mga iglesia. Yung pong UCCP Sampa, sa bayan ng Santa Teresita, Batangas, ay nasa gitna ng tubuhan. Nakapaligid sa tubuhan. Ako minsan may ahas-ahas doon. So, nung the very first time na ako'y nagbigay ng komunyon, nanginginig ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung ako'y ninenervyos o ano. May kasama akong diakonesa, estudyante rin siya. Sabi niya, ate, kanina sa komunyon ay kayo nanginginig. Bakit ka nanginginig? Takot ka ba? Hindi ako natatakot. Ako lamang hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ako pala ngayon nagbibigay na ng komunyon. So mga kapatid, merong agam-agam, merong takot. Subalit si Juan, hindi siya nagkaroon ng ganitong damdamin. At nung si Juan Bautista ay nasa piitan pa, doon siya nakadama ng kalungkutan at agam-agam. Ang lahat ay kinuha na sa kanya. Kaya siya may agam-agam. Ano ang kinuha kay Juan Bautista? Ang pangangaral, ang kanyang pagmimisyon, ang kanyang pagkakataon na makapagpahayag sa mga tao na kinakailangan na ninyong magsisi, malapit nang dumating ang tagapagligtas. Inalis ng lahat yon kay Juan. Sa kabila ng mga kaapihang tinamo ni Juan at ng mga mamamayan, sa sistema ng pamahalaan nila noong panahong iyon, the Roman Empire, at nang maging ng mga pamunuan ng simbahan, ang pangyari, walang naging pagbabago. Ang landas ng kabanalan na ito ang daan na ipinahanda kay Juan ay nananatiling nilalakaran ng mga hangal. Kaya nagkaroon ng agam-agam si Juan. At si Juan naman ay nagkaroon din ng katanungan, bakit ganito ang aking pamayanan? Bakit ganito ang aking iglesia? Bakit ganito ang nangyayari? Maaari pong hindi natin talos kung ano ang nasa isipan at maaaring sinabi ng Panginoong Hesus kay Juan nang gamitin ng Panginoon ang mga salita mula kay Propeta Isaías. Napansin po nyo, nakasulat sa Old Testament from the prophet, nakasulat sa New Testament, sa Ebanghelyo. Ginamit ni Jesus yung mga salitang sinulat ni Isaías. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay, lulundag. Subalit, the image of kingdom, ang wangis ng kaharian, na ninanais ni Juan, lalong nais ng Panginoong Hesus, ay nananatiling inaasahan pa lamang.
nananatiling hindi nakakamtan. Mga kapatid, hindi po ito ang kaharian na mayroong kapangyarihan ng dahas. Hindi ang kapangyarihan itong nagtataas lagi ng sarili na siya ang magaling at tama, kundi the image of kingdom na ninanais ni Juan at ng Panginoong Hesus ay ang kaharian na mayroong matapat na pagsisisi. Salamat po sa Diyos. Tayo ay mayroong pagkakataong sama-samang nagsisisi sa panahon ng tawag sa pagsisisi. Ang kahariang ito na kung saan ay naroroon ang kabutihan, kahabagan, at ang mali ay itinatama. Therefore, every one of us ay mayroong tungkulin na tayo ay magtama sa mali. Kung atin po titingnan ay mayroong dalawang kaharian na naglalaban at nagtatutunggalian noon at ngayon. Ang isa ay pinagaharian ni Herodes noon, na mga mataas sa posisyon, sa pamahalaan at simbahan, at ng pamahalaang Roman Empire. Ito ay pinagaharian ng kapangyarihan dito sa lupa. At until now, marami nito dito. Sabi nga lang ay, siguro pag nawala na yung pork barrel, wala nang mag-aagawan sa kapangyarihan sa lupa. Sa kabilang banda, ang isang kaharian ay iyon ang kingdom na ayon sa banal na plano at kalooban ng Diyos. Nawari ba'y kakaunti ang naghahangad? Ang nais ng Diyos ay isang tunay na kapayapaan at pagkakasundo-sundo na dito ay walang karahasan na ginagawa. Ito ang kahariang ipinapahayag at ipinamumuhay ng Panginoong Hesus. Kung tayo mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, nananalig kay Jesucristo, ito rin ang ating ninanasa. Si Santiago o si James, si St. James na tinatawag, ay nagpapaalaala sa atin tungkol sa inaasahan ng early church noon, maging inaasahan natin. Ang sabi po ni James, sa kanya sulat ay, the coming of the Lord is near. So malapit na, ikatlong linggo na ngayon ng paghihintay o Adbyento. The coming of the Lord is near. Ito'y sinasabi ni Santiago noon at ngayon. So mga kapatid, ano ang nagbibigay sa atin ng kaginhawahan sa ating buhay? What comforts us? Saan nakasalalay ang ating pag-asa? Nananatili ba tayo may takot? Sa paghihintay sa Pasko? Ano pa ang inaasahan natin sa paghihintay natin sa pagdatal na Mesiyas? Kung ang ating inaasahan habang naghihintay ng Pasko ay bonus, meron ba diyang wala pang bonus? Ano ho? Kung ating inaasahan ay makapamili ng mga bagay-bagay, bakit naman may simba pa ng 24, magluluto na kami? Yung ba ang ating hinihintay? O ang pagdatal ng Mesiyas ang ating hinihintay? And the 24th of December, hindi dapat kalimutan ng mga iglesyang mananampalataya ng dakilang Mesiyas. Kinakailangan nating eksaminin mabuti ang salita ng Panginoong Hesus na ipinapahayag kay Juan. Kung ang ating paghihintay ng Pasko ay sa iba't ibang bagay, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tanging sa pamagitan ng pag-asa na sinabi ni Propeta Isaias na ang landas ng kabanalan ng Diyos ang magbibigay proteksyon sa mga anak ng Diyos. Masasabi po itong landas tungong langit. So the choice is ours. Which way we will look and walk? We look at the way of Jesus or we look at the way of the world? Which one do we prefer? Sa paghihintay natin sa pagdating na Mesiyas. Naway ang landas ng kabanalan, patungong landas ng langit ang ating pipiliin. Tayo po ay manalangin. Sa iyo ang kapurihan o dakilang Diyos sapagkat sa umagang ito, patuloy kang nangungusap sa aming buhay. Patuloy mong binibigyan ng kahulugan ang aming pagsamba sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Pagindapatin mo po, O Diyos, na aming maipamuhay ang sinasabi mo na ang landas ng kabanalan ang pipiliin namin
Ngayon na kami naghihintay sa pagdating ng Mesiyas at maging pagdating ng Mesiyas, ang landas patungong langit ang aming paghahandaan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Gaganapin po natin ang ikalawang paghahandog.
Tayo po ay manalangin. Sa aming isinagawang pagsamba, O Diyos, pinag-isa namin ang aming puso at diwa sa isang layunin. Ito ay ang ikaw ay papurihan, pasalamatan at sambahin, sapagkat lumipas ang mga araw at gabi ng aming buhay na kami nasa ilalim ng iyong mapagpalang proteksyon. Na kami po, O Diyos, ay iyong niyayakap ng iyong banal na pag-ibig, upang sa ganoon, ang aming tatahaking landas sa aming buhay ay ito ay landas ng kabanalan. Salamat po sa iyong banal na pag-akay na sa lahat ng saglit ang aming tinatahak, ito ay may karapat-dapat sa iyong banal na paningin. Ipinakikita mo sa amin, O Panginoon namin Diyos, ang landas na ito'y ayon sa iyong banal na kalooban. Lakip ang pagbibigay mo sa amin ng liwanag sapagkat ikaw ang ilaw ng aming buhay. Salamat po sa iyong mga anak na naririto, na naghahandog ng kanilang buhay, ng kanilang panahon, ng kanilang tinig ng pag-awit, naghahandog ng panalangin sa iyong banal na harapan. At ngayon ay naririto ang iyong mga anak na nakaluhod ng buong kapakumbabaan. Dinggin mo po, Diyos, ang kanilang pasasalamat at panalangin. Maaaring ang iba ay may mga tanging kahilingan na inilalapit sa iyong kabanal-banalang luklukan. Umaasa kami sa iyong mapagpalang pagtugon, ayon sa iyong banal na kalooban, ayon sa iyong banal na panahon. Tulungan mo rin po kami, O dakilang Diyos, na matutunan namin ang natili na naghihintay sa pagtugon mo sa aming panalangin. Sa pamamagitan ng paghihintay ay lalo pang lumalalim ang aming pagtitiwala na kailanmay hindi mo kami pababayaan ni iiwan man. Salamat po, O Panginoon namin Diyos, sa pagbibigay mo ng kagalingan sa kanilang mga karamdamang tinamo. Karamdaman ng pisikal na katawan at maging karamdaman ng puso, karamdaman ng mga gawain o gawi sa buhay. Salamat po, O Diyos, sa bagong buhay na iyong pinagkaloob. Maaring ang iba mong mga anak ay may mga tanging kahilingan na idinudulog sa iyong banal na luklukan. Merong mga bibigat na suliranin sa buhay, sa personal na buhay, na maaaring ang iba'y hindi makaalis sa pagkagupiling sa mga gawain na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan. Kahabagan mo nawa, Panginoon, at lingapit itaas sila. Maaaring ang ibang mga anak ay mayroong mga dalahing pagsubok para sa kanilang tahanan, para sa mga kaanib ng buong sambahayan. Dinggin mo nawa, O dakilang Diyos, ang mga karaingan at kahilingan ng aming mga puso. Sino man sa amin, O Panginoon, na nabibigatan sa aming mga pinapasan, ikaw ay naasahan namin magbibigay ng kagaanan sa lahat ng ito. Ang kalakasan namin, katatagan at lakas ng loob upang harapin ang mga sigwa ng buhay. Tanging sa pamamagitan mo lamang aming makakamtan. Salamat po sa pagtugon mo sa aming dalangin. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang aming sama-samang pagsamba ay naging kaya-aya sa iyong banal na harapan. Salamat, O Diyos, sa iyong banal na presensya sa puso ng bawat isa, maging sa kalagitnaan ng kapatirang naririto sa iyong bahay-sambahan. Idinadalangin ko po, O Diyos, na ang bagong kayamanan, bagong pagpapataba ng aming pananampalataya na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin sa umagang ito, ay loloobin mong dadalhin namin ito habang kami nakikipamuhay sa pamayan ng aming ginagalawan, gayon din sa aming kapatiran sa iglesia, sa aming tahanan. Nawa po dahil sa iyong kahabagan, ay tanggapin ng bawat isa ang katugunan sa mga panalangin. Higit sa lahat ay tanggapin ang iyong banal na bendisyon. At loobin mo rin, O dakilang Diyos, na ako pong iyong abang lingkod ay maging karapat-dapat na maging daluyan ng iyong pagpapala para sa bawat isa.
At ngayon, ang masaganang pag-ibig ng dakilang Diyos ang tanggapin nawa ng bawat isa. Ang katiyakan ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng dakilang Mesiyas na ating hinihintay ang kanyang pagdatal. Tanggapin din ng bawat isa ang banal na pakikipisan, pananahanan sa inyong mga puso, pamamatnubay at maging pagtutuwid sa pamamagitan ng Espiritong Banal, simula sa sandaling ito hanggang magpakailan, kailan paman. Amen.